Good morning mga choy, mga chay. Alam ko naghahanap kayo nung upload nung gabi ng Trinda, no? So wala, maaga ako natulog dahil gusto ko magpahinga. Ngayon I'm fully charged and we are ready to go. Matigas na kape sa malambot na tae. Oh yeah. Oh, diba? Walang matigas sa akin. Yeah. More power. Alas ka na dyan. Hindi na kailangan dyan. Alas ka na. Tignan mo nga anong wide nito. Baka hindi ako magkasya eh. $14.9. Okay, $14.9. Kaya. Sige. In 400 meters, keep right on Highway 39. Close Permi. Bisaya pala tong Canadian. Close Permi.
Hello. How are you? Doing well. How are you? So far, so good. Where do you live? I live in Winnipeg, And how long were you gone for? just overnight in North Dakota. Alrighty. Any purchases down there for yourself? No, not Is there allowed. any alcoholic tobacco in the vehicle? I got 3 packs here remaining Yeah. from previous. That's it? That's it. Any cannabis or goods containing cannabis? I know. Firearms or weapons? Plants or animals? No, And what's the load today? that's air cart. Okay. And where'd you pick it up from? Valley City, Where are you headed to? bordered Alberta. Here. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Bago yung border officer kasi meron siyang senior officer na nakatingin sa kanya while nag-interrogate siya, nagtatanong. Bago lang siya. Yung aking anak, may kwento ko lang. Yung aking anak nag-apply dyan sa border officer sa immigration. Kasi I think yung ganyan na trabaho ay somewhere sa Quebec ang training. Sabi ko maganda siya dahil it's government. So na-interview na siya ng immigration, ng officer. Interview sa, I don't know kung sa Zoom. Keep right on Highway Hindi siya natanggap 39. dahil pag nandyan ka kasi sa ganyang trabaho, don't smile. Okay? Kailangan stricto ka, kailangan ma-intimidate yung mga tawag dito, yung mga papasok sa bansa. Kailangan stricto yung aura mo. Eh yung aking anak tumatawa, may pa-smile-smile pa. Hindi siya natanggap. Kasi kung yung attitude mo ay so soft sa mga immigration border, wala yung mga cartel or mga drug dealer or mga kung ano yung mga kontrabando na ipapasok. At is masyado na pumasok na madali kang linlangin. Di ba? Yung officer, madali kang linlangin. Dahil napaka-soft mo, parang okay, so cool. Dapat ay pagpasok pa lang ng vehicle or yung driver, medyo intimidation yung dating mo. Diba? Medyo may pagka-intimidate na ma-intimidate sila. Oh my God, stricto masyado to. Tapos kaya may mga ganun tanong. Kailangan yung tanong mo may impact dun sa may hawak ng passport. Hindi pwede yung soft dyan na, hello, where did you go? How many days you stay in the US? Oh, how's the weather there? Hindi pwede yung mga ganun. Dapat, how many days you stay in the US? What did you purchase in the US? Do you have smoke? Do you have cannabis? Do you have plants and animals? Tapos yung tingin mo dun sa may hawak ng passport, siyempre siya ay parang kung mayroon siyang tinatago na mga kontrabando nga, medyo ma-intimidate siya. Kasi yung the way ka magtanong, the way ka magtumingin, medyo intimidation eh, no? So yun sa akin nangyari sa kanila kasi nag-smile. Maganda sana dyan, maganda. Tinanong ko na yan before dito sa border somewhere in Pembina kung magkano ang start. And yun nga lang, pag sa government ka mag-start ng trabaho, mababa yung starting. I think 35 o 40,000 yata yung annual nila. So mababa, no? Maganda yan, ganyang trabaho. Yung binata ka, yung dalaga ka, wala kang binabayarang mga bahay, yung bahay, wala kang binabayarang sasakyan, kundi yung insurance mo lang sa sarili mo, life insurance, at saka yung kotse mo or cellphone mo, yun lang. So makakasurvive ka dyan sa ganyang trabaho until soon na makarating ka dun sa position, makaabot ka na ng 80,000, 90,000 annually sa mga ganyan. Maganda-ganda na yung sweldo doon, pero yung starting yan, kagaya mo na meron ka ng pamilya, meron ka ng, unless siguro kung yung asawa mo ay
enough para mabayaran yung mga bills niyo sa bahay, pagkain, utilities, kotse. Kung malaking sweldo niya, pwede ka mag-training doon. At least may parang kumbaga ikaw yung lowest income doon sa pamilya. No? Mahirap siya kung meron ka ng obligasyon na binabayaran. Pero kung sa mga binata na nandito sa Canada o nandiyan sa US, maganda yung starting career, yung immigration, kasi wala pa kayong masyadong binabayaran sa inyong buhay, mga bahay o ano yung mga kundi sarili mo lang, life insurance, cellphone, kotse, gas, pagkain, yun lang. Kaya sabi ko, medyo tagilid kung papasok ako sa immigration, no? Tapos ang training ay 1 year, 1 year ba yun? Kahit sa police, nag-iisip ako na pumasok sa police dyan sa Winnipeg, pero mababa nga yung mababa yung starting nila. Abutin ka muna ng I think 3 years yung bago ka umangat doon sa taas. So paano yung mga bills mo? Maganda sana yung police. Then paikot-ikot ka lang dyan sa city mo. Then of course, dahil nandiyan ka sa city, madadaanan mo lagi yung bahay mo. Pwede mo pasyalan lagi yung bahay mo, di ba? Para habang natutulog yung pamilya mo, nandun ka sa area, tinitingnan mo sila. But yeah, working sa government, okay, pero kailangan mag-start ka muna doon sa yun nga, yung pinata ka, hindi yung may ganito na may obligasyon ka na. Kaya sa mga kabataan na nandito sa Canada, okay, piliin niyo yung career na alam yung long time career habang buhay, kahit mag-snow man dyan, bumagyo man dyan, blizzard man yan, tuloy-tuloy ang sweldo nyo dahil nasa government eh. Diba? Pwede rin yung sa trucking, sa mga gustong adventure, pwede rin, but takes courage and pasensya sa ganitong trabaho. Pero kung gusto mong happy-go-lucky, every night club, every night bar, diyan ka lang, every 8 hours ka lang diyan sa city, magtyaga ka, huwag kang magreklamo ba't gano'n lang ginigin mo, kasi every night home ka, tapos nandiyan ka lang sa every day, every weekend nasa bar hopping. Pero kung nag-iisip ka na ahead, isipin mo na anong mangyayari sa akin within 5 years, anong magiging career ko within 5 years, anong mangyayari sa akin dito kung hindi ko ipupurso yung aking sarili sa magandang trabaho. Anyway guys, welcome back again dito sa Saskatchewan, yeah. Papunta ako ng Esteban now. The same way kahapon na dinaanan ko dito. And then dito rin ako dadaan sa Saskatchewan via Esteban, via Weyburn, and then Moose Jaw. Dadaan ako ng Moose Jaw mamaya para refuel. And then I think sa Swift Current ako matutulog tonight. Guys, Moose Jaw. Pero hindi ako titigil dito ngayon. Drive around another 2 hours. Hey mga choy, mga chay, welcome back. Groggy na ako, grabe. 57 kilometers, 57 minutes.
I'm gonna stay here. Malapit sa basurahan. Or should I stay doon pa sa unahan? Oh, stop, I mean. Ito na lang ako. So may Alberta sign. Welcome to Wild Rose Country. Country? Anyways. Woo! Ah, sakit sa likod. Mga choy, mga chay. Today, tumakbo ako ng 1,184 kilometers. Yung aking tigil ay load check lang, refuel. Sakit sa sakit sa likod. Anyway, sa mga magtataka bakit tinatawag ko kayong mga choy, yung mga hindi nakaka-gets, mga choy at saka chay. Choy means in Bisaya, I think sa Cagayan de Oro na style, yung word ng Cagayan de Oro, ang choy ibig sabihin ay lalaki, kaibigan, or parang pre. Ang chay ay babae. So mga choy, mga chay, kasi oy choy, musta choy? Parang Cagayan de Oro style. So huwag kayong magtataka ano kayo itong pinagsasabi ni Marco na mga choy, mga chay. So yun ay hey boys, mga girls. So hello choy, mga chay. Anyway, dito ako sa Alberta side na ako. And I think meron na lang akong mga 1 hour tomorrow sa customer para maihatid tong kanilang equipment na bigat. Hindi nyo na makikita, madilim na eh. So double check ko lang to, baka may nahulog ang gulong or mamaya pagkatapos natin mag-usap dito. Pero ang sakit ng aking paa, sakit. Ngayon ko lang na feel na ganito. Sumakit. Yung weather today, -3, hindi masyadong malamig. So far so good. Parang gano'n. Hindi ko natatapusin dahil lobat na yung GoPro ko. Then I'll see you guys tomorrow morning. And para makita nyo yung I think lang hindi ako sure. Parang na-vlog ko na to before yung pag-assemble nito. Pero tomorrow, i-timelapse ko lang tomorrow para makita niyo kung paano na ina-assemble and everything. Ito ay the same load dun sa Burgot, yung kinuha ko sa St. Prue. Yun nga lang, yun ay nakakabit na yung dalawang gulong. Ito ay hindi, nakalagay pa yung mga gulong sa taas. So the same lang siya sa Burgot. The same yung size niya, malaki din to. Kaya kita nyo bukas ng umaga or I don't know, basta bukas abangan nyo na lang. So check ko lang to, lubat na rin aking GoPro. I'll see you guys tomorrow. Good night. Continue on Highway 41. Heavenly Father, today is Friday, January 31st, and I come before you with a heart full of gratitude. Thank you for carrying me through this week, through every challenge, every blessing, and every moment of growth. As this month comes to an end, I pause to reflect on your faithfulness. You have sustained me, guided me, and surrounded me with your unfailing love. Father, I pray for clarity as I step into a new month ahead. Help me to leave behind the worries of yesterday
and embrace the opportunities of tomorrow with faith and confidence. Bless my loved ones today, Lord. Protect them, strengthen them, and fill their hearts with hope. As I go through this day, let my words be kind, my thoughts be pure, and my actions reflect your love and light. May this Friday be a day of gratitude, renewal, and a reminder that no matter what, you are with me. In Jesus' name, I pray. Amen. Alright guys, here we go. Nandito tayo sa customer. I can't believe the things that happened to me. So, hinahanap ko lang ang entrance nila. Maybe at the back. Arriving at 4 exit on the left. Already there. Western Tractor Tourette. Good morning. Who's in charge? It's over here. Kita nyo gaano kadami yung maintenance. Pag meron kang ganito sa NASP, ubos ang kita. Combines. Oh, where is it? And it's just in there. Here? Yeah. Well, not broken, it's red. What? Oh, that a GoPro or something? Yeah. Okay. I-unload nila yung equipment dito sa labas and it's cold outside, guys. Pero -4 is nothing sa mga taga-Alberta. Before kasi mga ibang company ina-unload nila inside. Mas madali, warm, mas madaling lambat. Kita nyo kanina sa loob, full ang kanilang area. So dito nila i-unload, dito nila assemble. Okay, pakita ko sa inyo. Kasi hindi ko siya ma-timelapse gawa ng may gulong pa dito nakasampa. So ang ginagawa nila, tinutuwid muna nila to. Tapos dito kinakabit yung gulong. Dito sila mag-hook up yung mga parts na yun. Kakabit dito. Yan ang itutow. Tapos yung dito na side, kaya ito din yung tinuwid nila dati, nakaano to push doon. So dito kinakabit yung gulong, dalawang gulong. Minsan isa lang kinakabit nila, then sa kanila kinakabitan ng isa pang gulong pag kukunin nila ng customer. So habang nag-unload sila, habang nagkakabit sila ng kanilang mga gulong, naka-time lapse,
it's time for me to shout out kasi naipon na tong shout out. And Borja family dyan sa Davao City, Henry Dumalang dyan sa Pasig City, Joel Hanik Claro from Fort Saskatchewan, thank you so much. And Hiramos from Thailand. And shoutout din kay Ma'am Yo Jin Abi, I don't know taga saan to, si Romel Subida, Tagaytay Highland Security. And MJ Corazon, Cabanatuan City, Santa Rina Batalya Habido families. And sa New Jersey 6 degrees Fahrenheit, ano yun, Bautista Vlog, shoutout dyan sa Calamba, Laguna. And Danilo Teruel, shoutout sa De La Cruz family from Ramon, Isabela. And Marlon Panganiban dyan sa Oriental Mindoro. And Ana Marie Quinones, shoutout dyan sa Oakland, California. And Rick Rockwell, and shoutout sa iyo from Makabalan, Cagayan de Oro. Ito ay aking kababayan from Cagayan de Oro. And Mark Limit, shoutout sa iyo. And si Dennis Piliho family o Sumaya family from Marayag, Lupon, Davao Oriental. And Adriel Palma, shoutout sa iyo. And Randy Franco from Saudi Arabia, ang ating mga OFW. Danny Masayon, shoutout sa kanyang wife, belated happy birthday, Roti Masayon from California. And Jairo Clark, Anas family sa Dinagat Island. And Kenneth Dizon from Bayugan City. Christopher Diaz from Santo Domingo, Nueva Ecija. And yun lang, 24 na ba yun? 26 na ba yun? Yup. So habang hinihintay ko na matapos ang kanilang pag-connect ng mga gulong, dahil i-detach ko itong aking trailer, then sa nila hahatakin. Then pag nahatak na, kabit ko ulit yung aking gooseneck, then I'm done. Balik ng Saskatoon, kukunin ko yung aking trailer. Then I don't know what's the next plan sa akin this coming weekend. I know it's weekend na dyan sa Pilipinas, and I hope na nag-enjoy kayo sa inyong weekend days. Dito ay ano pa lang, habang sinushoot ko itong video, today is Friday, January 31. Pag ganitong nag-unload ng or nag-assemble ng aircart, hindi mo dapat ibaba mo na or i-detach yung trailer dahil kita mo may space pa yun, no, sa ilalim ng gulong. So tapos na yung dalawa. Ito na lang yung front ang kakabitan ng tig-isang pirasong gulong. Isa lang dito, doon dalawa. Yeah,
Isang gulong na lang kulang. And here we go. And then ibababa ko yung ito pala, air, para maglapat ng gusto yung mga gulong niya. Sus. There you go. Okay. So now nakalapat na yung mga gulong niya, na ibaba na yung hangin. Ang kinakabit nila lang ngayon yung towing bar para matanggal na siya sa trailer. Canada lang ko. Pila ka load mo eh? Mexico, delikado mo ito. Mana? Atako ng ang dark. Uli ko paano ang trailer. Dumi ako ah. Luma ulit. Ayaw ka na siya. Gila eh. Ano, tanggal na ako. Ang galing no. Gender to gender. There you go.
Nice and clear, safe and sound. Yan, tanggal na. There you go. Terma tayo. Para sibat na tayo dito. Ako nga doon sa Manoy. Hindi, akong i-rescue sa Manoy kay hindi ko gusto nga stress na siya. You signed? Yeah. What time is it now? Probably close to 11. Huh? 11 o'clock. 11 o'clock? Yeah. Yeah. Signature and printed name. Everything is good? Yeah. Peter, okay. Then one more. Product delivery receipt. Okay. Yeah, just printed name and signature and date. Okay, this is yours, and this is all yours. Thank you so much for your business with Q-Line. Kuha ko yung technique pag align ng trailer, pag ikakabit mo na tong neck dito sa trailer, ito yung susundan mo, ito, huwag ito. So susundan mo tong side na to all the way hanggang dito. Ito na side, oh, di ba? So medyo confusing pag nasa mirror eh. Dito ka kukuha ng spot or yung pinakaano mo, but no, here, decide here, all the way dito. Isa lang bagsak. Ito ay lumang trailer ng Q-Line. For sale na to. Binibenta nila yung mga tandem na ganyan. Bago yung mga trailer na ngayon, but wala silang tawag doon, hydraulic, kundi doon sa ano lang, sa mga axle na 10 axle. Pero sa RGN na normal, more on manual again and again. I'm not sure hanggang anong oras matapos ang blowing of snow, but the worst part pag ganitong situation ay yung magdadrive ka na ng night time. It's cold and yeah, yung worst, yung talagang grabe, ang halos wala ka na makita sa kalsada. But I think so far so good. Diyan sa lens ng camera, clear, di ba? Meron pa akong 46 kilometers bago kakanan sa Saskatoon. Then another 22 kilometers all the way sa Q-Line. I'm not sure if makakatakbo pa ako. Gusto ko sanang tumakbo pa ng kahit hanggang Regina, but I'm not sure kung ang situation ay ganito din the same. Kasi buong Saskatchewan yata ang merong blowing of snow. Well, kanina pang kanina pa dun sa may Alberta, malakas na yung blowing of snow. So ano ba yung blowing of snow? So mga hindi nakakaalam, ito yung mga snow na naiimbak dyan sa gilid na medyo light, tapos malakas ang hangin. Hangin ang nagdadala niyan para itaboy yung iba dito sa kabila. The same siya sa Saudi Arabia, yung sunstorm, right? Sunstorm.
Ang sandstorm, parang ganito rin, yung mga buhangin, akala mo may mga paa na gumagapang sa highway na tumatawid sa kabilang highway. Ang pangit lang doon sa sandstorm kasi yung windshield mo pag natatamaan ng mga buhangin, hindi mo siya agad mapapansin sa araw, but during night, yung mga kasalubong mo yung ibang mga sasakyan, makikita mo yung mga glitters, yung tama ng storm, para siyang mga, basta papangit yung windshield mo. Ito, oh my. Yeah, yung hangin ay papuntang west galing ng east. It's worst. Kaya pangit siya pag nagbiyahe ka at ganito yung situation. Better stop kung yung mga maliliit na sasakyan na napakagaan, napaka-light, delikado. Oh lala, so far so good. Wala akong napapansing namumula dun sa aking unahan, so walang sasakyan ahead of me. Dito malakas yung hangin loob, guys. So dito sa Canada, snowstorm, blizzard, blowing of snow, black ice, compact ice, yun yung mga ma-encounter mo during winter time. Lahat yan worst. Snowstorm, malakas ang snow, nadikit yung, meron pang isa pala, yung tawag doon, yung snow siya pero basa. Lahat yun worst na situation. Snowstorm, blizzard, and then black ice, compact ice, blowing of snow. Yan, no? Don't wish for that. Galing ditong hangin, dinadala niya. Kaya vulnerable siya sa mga small cars. Magaan yung small cars, madali siyang tirahin ng hangin, or at saka dun sa mga truck na reefer drive-ban na empty or kahit loaded, lalo pag malakas ang hangin like 80 kilometers an hour, 90 kilometers an hour hangin, delikado siya sa mga box type or mga containerized na mga trailer. Flat deck, it's okay. Ang tatamaan lang ng hangin yung side dito, but yung deck niya ay lusutan lang siya, kaya medyo may lamang yung open deck compare mo sa box type, reefer, dry-van, or yung mga load na may mga tarp. Hindi rin siya maganda. Basta yung pwedeng pagtamaan ng snow, I mean yung hangin. It's 80 kilometers an hour. Ano na itong De Leslie. Madalim na, guys. It's okay, napakaganda na aking headlight, clear at night. Basta ang mahalaga nito ay hindi compact ice ang highway, dry ang highway, tumatawid lang yung snow, basta wala lang siyang compact ice. Ang worst is compact ice na, then blowing of snow pa.
mga chay. Saskatoon. The beautiful city of Saskatoon. Oh, Diyos ko Lord. Puno. I'm gonna stay here. Puno yung pa left side. Turn left on Highway 11 North. Kaya sasabit ako dun eh. Well, let me see. Okay, kasya. Thank you. Napaka-weird ng ano na to eh. Nasabi ko na to before. Napaka-weird ng setup ng highway nila dito. There you go. Let's go. Let's go, my boy. Madulas. Kung saan ko iniwan, doon ko rin siya babalikan. And I hope nandoon nga siya. Wow, big loads. Yun no. Ay, holy smoke, hindi na ibaba ang ano. Oh lala. Hindi na ibaba ang kahoy. Shit. Sabi nga ako pa magbaba nito. Ako nga magbaba nito, guys. Pasok ako dun. Ta! Woo!
you know, yung kahoy hindi na ibaba. Hindi ko siya pwedeng dalhin sa Amerika. Hindi ko siya kailangan. And hindi ko siya kailangan. So papasok ako dun sa loob. Instead naalis na ako eh. Tatapong ko sa loob nun. Tatapong kita. Hindi ako sa iyo. May snow pa naman. Okay. Go there. Hulog pa speakers. Galaw-gawan style ni. Ay. Yan ba ito? Yan. Ito siya. Tatapon ko doon. Pati itong mga kahoy na to, itong mga bakal. Pero hindi ko siya kailangan. Hindi kita kailangan. Papalit lang ako sapatos. Ang hindi ko lang sure kung umiikot siya. Dahil nakatambak siya ng ilang araw dito. Let's try to find out. Hindi lang ako sure, ha? Purpose niyan para malalaman ko kung gumalaw sila. Ayan ang purpose niyan. Yeah. Hindi talaga nilagyan ng ilaw. Wala talagang ilaw dito. Hindi lang nilagyan. Okay. Banda ng banda. Kasi hindi mo siya ma-feel lalo pag ayos ang ilalim dahil dudulas lang yan. Yun ang purpose niyan. Okay, gumalaw, nasa baba. Gumalaw. Gumalaw, that's good. Good indication na hindi siya frozen. Gumalaw, gumalaw, and gumalaw. Right on, tara. Park na sila. Kauwi na. Itong mga truck na to, mga walang heavy crack sa likod, mga hopper or bulk yan. Side. Yan, ito yung bulk side dito. Dito, kahit gabi na, meron pa rin mga RJN na nag-aayos ng kanilang trailer. Trabaho na. Ito ang na-frozen guys. Ayop. Na. Ito ang na-frozen. Yun lang. Ito ang na-frozen. May nag-advise sa akin na yung ano to, metal hydrate ang ilalagay sa tawag ito sa mga bakal. But ang hirap kasi hanapin yung metal hydrate guys. Ito yung pinaka ano, itong alcohol ng airlines, pinaka the best way para yung bakal to bakal at least alcohol. Yan, ito frozen yan eh. Wala akong metal hydrate eh. Anyway, yun o, iba-iba siya dahil tanggal yung frozen sa bakal eh.
Then ito, let's try it. Tatanggal siya. Yun o, diba? Mas tanggal agad siya. I mean, bumigay agad siya. Yun o. Ito lang dahil mabigat to. Bakal to eh. Dito kailangan tapon mo na yung mga bagay. Hindi mo siya kailangan. Sagabal lang yan sa buhay mo. Ito sana gusto kong ikip kasi mga gamit to, pero mas mahaba to eh. Tapon mo na rin. Baho no? Then ito yung worst dahil ito mabigat. Okay, mabigas na siya. Oh. Matigas na kape sa malambot na tae. Oh yeah. Oh, diba? Walang matigas sa akin. Yeah. More power. Alas ka na dyan. Kita kailangan dyan. Alas ka na. Whoa! I'm Incredible Hulk. Itong mga chain boomers lalagay ko doon dahil di ba naglagay ako ng cover. Mapupuno kasi ng snow. Malamig, it's negative 26. Pero pag gumagalaw ka, nawawala yung lamig. Init. Yeah, it's all done, guys. There you go. Okay, make sure na walang loss. Everything is good. Yeah. So time to go home. I'm heading home. Woo! I'm heading home. And I'm heading home. We get off sa Winnipeg. Okay. Tapos na ako sa labas. Nahulog ko na yung dapat ihulog na hindi ko kailangan pabalik sa Amerika kasi ang aking reload ay sa Iowa. Kakarga ko ng sprayer pabalik ng Grand Prairie. So yung aking weekend sa Winnipeg para makasama ko yung aking family, today is January 31. Tama-tama, January 31. February 1, inshallah, God's will, nasa Winnipeg ako by tomorrow. Meron pa akong 3 hours and 23. Sana makalayo-layo hanggang Davidson. I hope so. Finger crossed, sana maganda ang kalsada. Yeah, so I know kayong mga nanonood, mafe-feel ninyo na nakikita nyo na medyo mahirap yung trabaho, more on physical itong trabaho ng open deck. Again, ang open deck, it's not for everyone, it's not for the weak. Okay, yung mga mahihina ang loob, hindi para sa inyo to. Kasi may mga sumusubok na sa deck ay nahirapan, then isipin nila, sasabihin nila, bakit ako magpapakihirap dito? Tama,
Bakit ka magpapakahirap dito kung meron namang mas magaan para sa'yo? Then go ahead. Kasi kung gusto mo yung trabaho mo, walang mahirap. Mindset. Yung mahirap na trabaho, pwede mong gawing magaan. Mindset. Lahat natatapos yan. Lahat. Everything. Kahit gaano kahirap, kahit gaano ka lisod, everything matatapos din yan kung dahan-dahanin mo at gawin mong maayos ang iyong trabaho. Di ba? So anyway, tapos na ako dito. And it's snowy, 5 centimeter yung snow. Yun nga sabi ko, sana maganda yung kalsada pabalik palabas ng Saskatoon. Makalabas na ako ng Saskatoon, mabawasan ko lang yung oras na 9 hours kasi from here, Saskatoon to Winnipeg, that's 9 hours drive, depende sa highway. Pero kung pangit ang highway, it takes 11 hours, it takes 10 hours, depende. Nasa iyo na yun kung paano ka magpatakbo sa highway. Anyway guys, daghang salamat sa iyong pagtanaw. And pasensya na, the last few days wala akong upload nung January 30 dahil gusto kong magpahinga ng maaga. Then pag amping mo tanan, enjoy your weekend, keep safe. And loose guys na mga nagdadrive, they will keep on trucking. Bye bye, amping.